Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Ella, tawag ni Trina sa akin. Nandito na naman siya sa bahay. Inihinto ko muna ang pagdidilig saka lumapit dito. Nagulat ako nang bigla na lang ako nitong yakapin. Why? Takang tanong ko rito. Bigla kasi kitang na-miss. Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ako. Iniiwasan? Hindi ha. Sa tingin mo ba ay kaya kong gawin sa'yo yon? Siguro medyo naging busy lang tayo pareho. Gusto sana kitang yayain na mag-movie marathon tayo, tayong dalawa. Noon pa man ginagawa na namin iyon, kaya naman tumango ako rito. Yes! Masayang tinig na ani nito sa akin, saka hinawakan ako sa pulsuhan at giniya papasok sa loob ng bahay namin. Linggo, kapwa walang pasok ito at si Daniel. Kanina itinatawag ako ni Daniel at niyayayang gumala pero sinabi ko ritong busy ako. Okay lang naman sigurong tumanggi. Medyo nahihirapan din naman akong umarte. Kaya kapag may pagkakataon, ay pinipili ko na lang na dumistansya rito. Sa sala kami nito pumwesto. Anong gusto mong panoorin? Tanong nito sa akin. Ikaw na ang bahala. Tipid na sagot ko rito. Mukhang excited naman ang kilos nito. Naghanap pa ng mapapanood at nang magsimula na yung mag-play, ay agad itong tumabi at yumakap sa akin. Namiss ko talaga to. Yumakap pa ito sa akin. Isinandalang ulo sa balikat ko habang ang tingin ay nasa TV. Sa kalagitnaan ng panonood namin ay ako naman ang sumandal dito. Nagkapalit kami ng pwesto. Nang mapansin kong pababa si Daniel ng hagdan ay nagpanggap akong tulog. Tulog na siya. Mahinang wika ni Daniel. Oo, ganito talaga to kapag nanonood kami. Bubuhatin ko lang siya para makahiga ng maayos sa kwarto. No, biglang seryoso na wika ni Trina. Katrina, pati ba naman ang ganitong bagay ipagbabawalan mo ako? Nasa tinig ni Daniel ang pagkairita. Pinayagan na nga kitang i-date mo siya. Sabi ko sa'yo ay maglagay ka ng distansya sa kanya. Inilalapit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. That's not true. Ginagawa ko lahat ng gusto mo. Mabait ang kapatid mo. Naging kaibigan ko rin naman siya. Kaibigan? Bahagya itong tumawa. Poor Carmela, hanggang kaibigan lang ang kayang ibigay ng asawa. Marahan pang hinagod ni Trina ang buhok ko. Kasi yung asawa niya ay baliw na baliw sa akin. That's enough. Bubuhatin ko na siya para makatulog na maayos sa kwarto. Sasama ako. Alam ko naman yung binabalak mo. Hindi siya lasing, baka magising siya sa plano mong yan. Takot na takot ka talagang mahuli, no? Bakit? Mahal mo na ba? Katrina, saway ni Daniel rito. Bumungis-ngis pa ang kapatid ko. Naramdaman ko ang pagbuhat ni Daniel sa akin. Dahil umaarteng tulog ay ginalingan ko talaga ang pag-arte. Nang pumanhik patungo sa silid ko ay dama ko ang pagsunod ni Trina. Ayos lang po ba si ate? Takang wika ni Tala. Nakatulog lang siya. Si Trina na ang sumagot. Manatili ka muna sa kwarto mo. Utos si Trina dito. Opo, halatang takot na si Tala sa kapatid ko. Naramdaman ko ang marahang paglapat ko sa kama. Tumagilid ako upang hindi naman mapansin ng mga ito ang mukha ko. Higa na Daniel, utos ni Trina dito. Katrina, sa kabilang kwarto na lang. Hirap ang tinig na lalaki na waring nakikiusap dito. Gusto ko rito. Ang lakas kaya ng thrill na ibinibigay nito sa akin. Alam kong sa'yo rin. Bumuntong hininga si Daniel. Kumilos ka na. Alam ko namang gusto mo rin ito. Naramdaman ko ang paglundo ng kama. Ang pagbaklas ng belt, ang pagbaba ng zipper ng pants ay naririnig ko. You're so big, Daniel. Kaya baliw na baliw ako sa'yo. Ayaw ko silang lingunin. Nasa akto na ako. Pero wala akong lakas ng loob. May umalpas na luha sa nakapikit kong mga mata. Tahimik akong lumuluha habang naririnig ang mga daing ni Daniel, ang mga salitang sinasabi ni Trina.
Nagpapanggap lang talaga ako. Hindi ko alam kung papaano ako nakatagal sa ganitoong pwesto. Habang yumuyugyug ang kama at naririnig ko ang mga palitan nila ng daing na nasasarapan. Kung paano bigkasin ni Daniel ang pangalan ko habang pinaliligaya ito ng kapatid ko. A total torture. Kumain ka pa ate. Healthy foods lang ang inihanda ko para sa'yo. Pumasok na naman ang dalawa sa office at ako ay naiwan lang sa bahay. Pwede mo ba akong samahan mamaya? Saan ate? Pupunta sana ako sa office ni Daniel. Napasinghap ito. Why? Ipapangalandakan mo na ba na ikaw ang legal wife? Tanong nito na parang excited pa. Hindi naman, bibisitahin ko lang siya. Sige ate, gustong gusto ko yan, yung parang nagaganap sa mga teleserye. For sure kapag nandun ka, mafe-feel ng kapatid mo na kabit lang siya. Nagpalakpak pa ito. Sira ka talaga, hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko lang i-check talaga ang asawa ko. Ate, subukan mo kaya magpaganda, yung magugulat na lang sila na nag-transform ka. Bumungis-ngis ako sa imagination nito. Wala akong planong gawin yan. Nagsimula akong kumain habang si Tala ay panay pa rin ang suggest na mga pwede kong gawin. Kung masasaktan si Trina sa mga suggestion nito ay hindi ko gagawin. Mahal mo pa rin talaga sila no? Kahit sinaktan ka nila? Napansin siguro nito na puro ako tanggi sa mga suggestion nito. Hindi naman agad mawawala yung pagmamahal ko sa kanila. Naisip ko nga, baka naman nagkulang ako sa kapatid ko. Baka kaya lalong lumaki ang insecurities niya ay dahil na rin hindi ko iyon napagtuunan ng pansin. Ate Carmela, hindi ka kagandahan tapos tanga-tanga ka pa? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang ginagawang masama. Ano ka ba naman? Kung insecure si Ma'am Katrina sa'yo, kasalanan na niya yun. Bakit kasi hindi niya ginalingan? Bakit kasi ganda lang ang meron siya? Tala, saway ko rito. Ate Carmela, huwag mong akuin ang pagkukulang at pagkakamali nila. Naiipit ka man sa sitwasyon na ito, makakalampas ka rin dito. Pero kahit ipit na ipit ka na, kumilos ka naman. Nagpunta nga kami nito sa office ng asawa ko. Office nito sa company namin. Agad naman kaming pinapasok ng guard dahil kilala naman ako dito. Private elevator din ang ginamit namin para hindi siksikan. Huminto ang elevator sa mismong office floor ni Daniel. Nang bumukas ang pintuan ay narinig ko pa ang pagsinghap ni Von, may husband secretary, at agad itong tumayo para batiin ako. Lumapit din agad ito sa pintuan ng mismong office ni Daniel at kumatok. Parang nanginginig pa nga ang kamay nito sa biglaang pagdating ko. Nginitian ko lang si Von para kumalma kahit papaano. Siguro may kababalaghang ginagawa ang asawa ko at si Katrina sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa galit. Kahit naman galit ako ay hindi naman iyon mahalaga ngayon. Bumukas ang pintuan at lumabas mismo si Daniel. Agad na gumawi ang tingin ko sa leeg nito. Hindi ata napansin na may bahid ng lipstick doon. What are you doing here? Gulat na ani nito sa akin. Humakbang ako palapit dito at pinatakan ng halik ang labi nito. Waring nagulat ito at biglang nailang. Napangiti naman ako. Pipiliin ko ito, ang mukhang walang alam dahil maraming kadahilanan. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko magpatuloy ang mga ito sa matiwasan na paraan. Magpatuloy lang sila kung doon sila masaya. Pero habang nandito ako, hinding-hindi magiging buo ang kasiyahan nilang iyon. Busy ka ba? Gusto sana kitang kasabay kumain. Oh, I love that. Napangiti ito, mukhang nakabawi na sa biglang pagsulpot ko. Nagawi ang tingin ko sa pintuan nang bumukas iyon at lumabas mula roon si Katrina. Mabilis ko itong ginitian. Hi sis, bati ko rito. Hello Ella, aalis kayo? Tanong nito sa akin. Yung mga kailangan na signature mo Daniel, nasa table mo pa. Pati ba naman ang pagyaya kong kumain kasama ang asawa ko ay hahadlangan pa nito. Nalungkot naman ako bigla. Minsan lang naman ako pumasyal dito at mag-aya sa asawa ko eh. Sinandal ko pa ang ulo ko sa balikat ni Daniel. Babalik na lang ako mamaya para tapusin ang trabaho. Let's go wife.
Nakita ko pa ang pagtalim ng tingin ni Trina dito. Pinaghihigpitan ba niya ang asawa ko? Nagseselos ba siya? Nang akbay ako ni Daniel, ay gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko. See you later, Trina. Mahinhin ang tinig na ani ko rito. Saka kami humakbang paalis si Daniel. Si Tala ay sumunod na lang sa amin. Tala, habang naghihintay ka sa amin ay ito muna ang panggastos mo. Inilabas si Daniel ang wallet niya at nag-abot ng pera kay Tala. Ay, salamat po sir. Ngiti-ngiti na wika ni Tala. I'm glad na nagpunta ka sa office. Ibinaling agad ni Daniel ang atensyon niya sa akin. Bigla kitang na-miss eh. Sana palaging ganyan. Mas may time ka pa nga sa mga halaman mo. Minsan ngayon nagseselos na ako sa kanila. Ganun ba? Sorry naman. Bahagya nitong pinisil ang baba ko. Ang cute naman ng misis ko. Bagay na bagay nga kayo ni kuya. Singit ni Tala na parang kinikilig pa. Dapat ang tulad ni Ate Carmela ay minamahal at inaalagaan talaga. Oo naman, sang-ayon ni Daniel. Nang bumukas ang elevator ay lumabas na agad kami. Humiwalay si Tala habang si Daniel ay patungo sa cafeteria. Ewan ko ba, tinanong kasi ako nito kung saan gustong kumain. Nabanggit nito na maraming tao sa cafeteria, pero nagpumilit pa rin ako na roon kumain. Masyado nilang ginagalingan ang laro nila, pero nasa point pa rin ako na kaya ko silang patawarin. Pero hindi ibig sabihin ay ako pa rin yung Carmela na pagkatapos magpatawad ay babalik na sa dati ang lahat. Gusto ko silang patawarin, tapos umalis na lang at magpakalayo-layo. Pero si Daddy hindi tumitigil sa pagmamakaawa sa akin. Huwag ko raw iyong gawin. Huwag daw akong umalis at iwan ang asawa ko. Magtiis lang daw ako at baka magbago ang aking asawa. Tapos umaasa na titigil din si Trina. Kaso hindi. Inagapan ni Tala ang plano kong paghiwa ng pulso ko. Kasalukuyan ako nagkukubli sa banyo. Sa kabilang silid ay kasalukuyan namang may ginagawang milagro ang kapatid at asawa ko. Mas nakakabaliw yung walang magawa. Gusto ko nalang matapos ang lahat ng to. Mahigpit na hawak ni Tala ang braso ko, saka kinuha ang hawak na blade. Ate, lumaban ka. Paulit-ulit na bulong sa akin. Kapag nalaman nilang alam mo na, ay baka magkaproblema kayo ng family mo. Magpakalakas ka. Si Tala ang umagapay sa akin sa ilang araw na halos sukuan ko na ang sarili ko. Isang gabi ay nagulat na lang kami sa galit na tinig ni Trina. Si Tala ang nagbukas ng pintuan para rito. Kasunod ni Katrina na pumasok ang asawa ko na mabilis itong inawat. What's going on here? Mahinhin ang tinig na ani ko rito. Stop it! Halatang inis na wika ni Daniel. Dito na ako titira. It's time na para malaman ni Carmela. Palaban na ani ng kapatid ko sa asawa ko. Excuse me, Trina? Ani ko na humakbang palapit at hinawakan sa braso ang kapatid ko. Gumagaling na talaga ako sa pag-arte. Nakuha ko pang magmukhang concern dito. Tinabing nito ang kamay kong nakahawak sa braso nito. Mukhang may pinagtalunan ng mga ito kaya hindi nakapagpigil si Trina. Ito na nga ba yung araw na hinihintay ko? May relasyon kami ni Daniel. Napasinghap ako ng malakas nang lumapat ang palad ng asawa ko sa pisngi ni Trina. Daniel! Ngayon ko lang ito nakitang ganito. Wala sa kontrol. Galit na galit. Carmela, pumasok ka muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ni Trina. I'll stay here. Gusto ko marinig ang pag-uusapan ninyo. Sunod-sunod nang pumatak ang luha ko. Pati luha ko'y nakikisama sa eksena ng dalawa. No! Pumasok ka muna sa kwarto, please. Nasa tinig nito ang takot. Takot ba itong mawala ako? That's so funny. Dapat naisip nito ang mga possibility and consequences ng panloloko nito. Hindi yung makikita ko itong parang mawawala na sa sarili sa nakikita kong takot nito. No, I'll stay here. Buo ang boses na ani ko rito. Nakuha ko pang ngumiti sa mga ito. Nang titigan ko si Trina ay parang may gumuhit na guilt sa mga mata nito. Natauhan ba to? Narealize ba nito na nagpadalos-dalos ito sa naging action nito? Ella,
Naluluha rin ito sa ngayon. Kailangan ko ng eksplanasyon. Naguguluhan ako. Bigla kang pumasok dito. Galit na galit at magsasabi kang dito ka titira. It's fine naman. Gusto ngang kasama kita rito. Kahit madalas tayo magkasama ay miss na miss pa rin kita. Tiyak akong nagigilty ito. Gusto kong ipamukha rito na sa ginawa nito ay ito ang maling-mali. Ako ang anghel at siya ang demonyong nanira ng relasyon. Wala na. Ayaw ko na silang patawarin. Nilamon na ang isipan ko ng galit. Nagloko na nga, hindi pa kayang rendahin ang sarili. Aaktong kung sino, saka ipagyayabang ang nagawang kamalian. Pwede ba? Matalino ka naman. Gamitin mo yung utak mo. Huwag yang kabaitan lang, Carmela. Ipakita mo yung tunay mong ugali. Yung babaeng gusto naman talaga ng atensyon. Gusto naman talaga na sa kanya ang lahat ng papuri. Alam mong hindi ako ganyan. Malungkot na ani ko rito. Tumalim ang tingin nito sa akin. Ayan ang gustong gusto sa'yo ng asawa mo. Wala naman sigurong masama kung gustuhin ng asawa ko ang ugali ko. Asawa ko naman si Daniel. Ano bang nangyayari? Sinadya ko pang lumapit dito at yumakap ng mahigpit dito. Naguguluhan ako. Ano to? Please, ipaliwanag mo sa akin. May relasyon kami ni Daniel. Humigpit ang yakap ni Daniel sa akin kasabay ng malakas itong pagsigaw. Hindi ka ba talaga titigil? Hiyaw ng asawa ko. Hindi, okay naman tayo ah. Tapos ano, gusto mong tapusin na? No, hindi ako papayag. Pumayag na nga akong dalawa kami sa buhay mo. Pumayag din ako na makihati sa kanya. Pero yung basta mo na lang ako bibitawan kasi na-realize mong sobra na ang ginagawa natin behind her back, hindi ako papayag na iwan mo ako, Daniel. Hindi. Kaya pala bigla na lang siyang nawala sa sarili niya. Takot na bitawan ng asawa ko. Dapat nga, di ba mahiya siya? Dapat makonsensya siya. Pero sa nangyayari ngayon ay mukhang mas tumigas pa ang mukha at nakakuha pa ng lakas sa loob na ibunyag ang sekreto nila. Niloko niyo ako? Mahinang usal ko. Saka lumayo kay Daniel at kunwari nanghihinang napaupo sa couch. Napasabunot sa buhok saka umiyak ng umiyak. Carmela, mahal mo ako, di ba? Lumuhod sa harapan ko si Trina. Ang lakas ng loob nitong itanong iyon. Kung mahal mo ako, hindi ka gagawa ng ibang aksyon. Kung mahal mo ako, ibibigay mo na lang sa akin ang asawa mo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Carmela. Tulalang napatitig ako sa labis na pagkamangha. Hindi ko akalain na maririnig ko iyon kay Trina ng harapan. Lumuhod pa nga ito habang luhaan din. Ibigay mo na lang sa akin si Daniel. Nagmamakaawa ako sa iyo, Carmela. Mahal na mahal ko ang asawa mo. Please. Paano mo nasasabi yan, Trina? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nakadroga ka ba? Sabog ka ba? Tinabig ko ang kamay nitong humawak sa mga palad ko. Umalis ka na, Trina. Huwag mo kaming guluhin ang asawa ko. Carmela, gumagawa lang ng kwento si Trina. Gusto lang niya akong sirain sa'yo. Nagmamakaawa ang boses ni Daniel. Si Tala ay piniling manatili sa sala. Pinapanood ang nangyayari. Habang ang dalawa ay pareho akong kinukumbinsi pero sa magkaibang dahilan. Umalis ka na, Trina. Mahinang ani ko rito. No, hindi ako aalis dito. Dito ako titira. Kung gusto mo, dalawa na rin tayo maging asawa niya. Dito lang ako. Matigas na wika ni Trina. Saan kumukuha ng lakas sa loob ang taong to? Minsan lang ako nagmahal. Hindi ko naman sinasadya pero handa kong ilaban to. After all, I'm pregnant. Hindi ko alam kung sino ang may pinakamalakas sa singhap. Ako ba, si Tala o si Daniel? Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na malakas itong sampalin. Hala, hindi nito inaasahan iyon. Alam kasi nitong hindi ako nananakit. Mas naging manhid ang pakiramdam ko. Sa punito ang pisking nagmarka pa ata ang palad ko. Umalis muna kayo please. Nagmamakaawa ang tinig na ani ko. Hindi ako aalis. Ngayon pang alam mo na. Ngayon pang pwede ko nang ipaglaban ng harapan ang relasyon namin ni Daniel. Mataas din ang pride at ambisyon nito. Tumayo na ito, ngunit gumawi ang tingin ko sa hita nito. You're bleeding. Takot na ani ko rito.
Biglang nawala ang ibang issue. Sa mga hita lang ako ni Trina, napatitig. Si Daniel ay napatitig din sa tinitingnan ko. Dinudugo ka, ma'am. Takot na wika ni Tala. Mabilis akong napatayo at inalalayan ang kapatid ko. Nakalimutan ko ang nangyayaring argumento. Ang nasa isip ko lang ay ang kalagayan nito. Binuhat ito ni Daniel at mabilis na inilabas. Ate, relax. Baka ikaw naman ang duguin. Pagpapakalma ni Tala sa akin. Maiwan na lang tayo rito. Hindi, kailangan ako ng kapatid ko. Sumakay na rin ako sa kotse, kaya sumakay na rin si Tala. Nakarating kami ng hospital na ang tanging naririnig sa sasakyan ay ang takot na pag-iyak ni Trina. Nagmamakaawa itong iligtas ito at ang kanyang anak. Total torture. Buntis din ako, pero sa nakikita kong sitwasyon ay talagang mas dapat kong itago. Nang marating ang hospital ay hindi na kami pinayagang samahan pa sa loob kung saan ito chinecheck ngayon. Akman lalapit si Daniel sa akin, ngunit kay Tala ako yumakap. Naghintay kami, tahimik na umusal ang dasal. Ate, nanginginig ka? Pukaw ni Tala sa akin. Wipe? Naluluhang tawag ni Daniel sa akin. Pilit akong ngumiti rito. Sinabi ko naman sa'yo na magsabi ka lang, Daniel. Hindi naman kailangang umabot sa ganito. Kung nagkalakas ka lang ng loob na sabihin sa akin na ayaw mo na, wala na tayo sa ganitong pwesto. Pilit ang ngiti pero ang luha ay hindi nagpatalo. Sinabi ko naman, di ba, na kapag ayaw mo na, ay iintindihin ko? Mahal mo na ba si Trina? No, ikaw ang mahal ko, Carmela. Hindi ganyan ang pagmamahal, Daniel. Kung mahal mo ako lang dapat. Kung mahal mo ako, hindi ka magloloko at sisirain ang tiwala ko. Daniel, sira na. Inalalayan ako makaupo ni Tala. Lumuhod naman si Daniel sa harapan ko. I'm sorry, nagkamali ako. Natakot lang na sabihin ni Trina sa'yo noon. Binakmail niya ako. Tinakot na sisirain ang relasyon natin. Hindi iyon ang nakita ko sa mga videos ni Trina. Masaya sila, lalo na yung mga bakasyon nilang pinalalabas nilang seminar at meeting ang reason sa tuwing nagpapaalam sila sa akin. Gaano na katagal? Tanong ko rito kahit pa alam ko na ang sagot. Yun totoo lang, Daniel. Kahit ngayon lang, maging totoo ka sa akin. Matagal na. Napangiti ako. Pinunasan ng luha. I understand. Ipahanda na natin sa abogado ang annulment natin. No, Carmela. Hindi tayo maghihiwalay. Huwag kang selfish, Daniel. Akin ka lang, Ella. Nagulat ako nang mariin itong hawakan ng palad ko. Sir, baka masaktan si ate. Takot na wika ni Tala. Shut up! Sigaw ni Daniel kay Tala. Hindi ka aalis kung ayaw mong magkaproblema ang pamilya mo at huwag na huwag mo akong iiwan. Aayusin natin to dahil kung umalis ka, titiyakin kong gagapang ka pabalik sa akin. Lumabas din ang tulay niyang kulay. Malungkot akong ngumiti rito. I understand din. I understand na hindi mo naman talaga pinahalagahan ang mga kabutihan ko sa'yo. I understand na mas naibigay ni Trina yung mga kulang sa akin. Si Trina siguro yung pumuno sa kulang. Sana ay okay lang sila ng bibi ninyong dalawa. Hihintayin kitang umuwi sa bahay. Mag-usap tayong dalawa. Tumayo na ako at hinila na si Tala. Lumabas na ang sekreto nila, ate. Ano na ang susunod mong gagawin? Tanong sa akin ni Tala na inabutan ako ng maiinom pagkatapos naming makauwi rito sa bahay. Kailangan kong pag-isipang mabuti. Nakita mo naman ang pagbabanta ni Daniel, di ba? Yung kinatatakot ni Daddy ay baka mangyari kapag kumilos ako na hindi pinag-iisipan ang lahat. Ate, natatakot ako para sa safety niyo ng baby mo. Magiging okay rin ako, Tala. Pero huwag mo muna akong iiwan dito. Ikaw na lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko. Itinago na magulang ko sa akin ang totoo. Pati ng pamilya ni Daniel. Ang mga kaibigan naman niyang tuwang-tuwa pa sa ginagawang panloloko sa akin. Ikaw na lang ang meron ako, Tala. Hindi kita iiwan, ate. Akala ko ay matagal pa ako magtitiis sa sikreto nila. Ito na lumabas na. Mas makakaisip ako ng paraan ngayon. Nagkaalaman na. Gusto mo bang kumausap tayo ng taong pwedeng makakatulong sa'yo? Tanong nito sa akin.
Umiling ako rito. Not yet. Magsasabi ako sa'yo kung kailan tayo lalapit sa pwedeng makatulong sa atin. Ligtas si Katrina at ang pinagbubuntis niya. Iniuwi ito ni Daniel sa bahay. Walang kaalam-alam ang pamilya namin ng asawa ko na nagkakabukuhan na. Naitatago ko pa rin ang pagbubuntis ko dahil sa mga klase ng kasuotan na meron ako. Ang lahat ng oras ni Daniel ay sa office at pag-aalaga na lang kay Katrina. Sa tuwing nagkakasalubong kami ni Trina sa hallway ng bahay, ay nakikita ko kung gaano ito ka-proud sa nagawa nito. Hindi ako hinahayaan lumabas ng asawa ko. Naglagay ito ng security sa bahay. Walang phone na pwedeng magamit para makontak si na mami. Kumusta ang baby mo, Trina? Tanong ko rito. Yung boses ko ay yung ganun pa rin gaya ng dati. Bakit mo tinatanong? May bala ka bang saktan kami ng anak ko? Mataray na tanong nito. Hindi naman. Gusto mo bang ipagluto kita na makakain? Pwede ba? Huwag ka nga maging mabait. Ipakita mo na lang yung tunay mong kulay. Kabit ako ng asawa mo. Sinira ko ang relasyon nyo. Wari bang tinitrigger nito ang emosyon ko sa mga salitang ginagamit nito, pero nakukuha ko pa rin ngumiti. Magpalakas ka, Trina. Kayo ng baby mo. Mahal ko kayo. Tumalikod na ako rito. Mamatay ka sa guilt. I don't care. Ipapakita ko sa'yo na hindi ako apektado. Mas masasaling ko ang pride mo sa ganoon. Mas maipamumukha ko sa'yo kung gaano ka kawalang kwenta kumpara sa akin. Hindi na ako nagulat na bumagsak ang vase na nakadisplay sa hallway nang tabigin nito iyon.